Dumaong sa bansa ang anti-submarine warfare vessel ng India para sa pagsasanay sa pagitan ng Indian at Philippine Navy. Yan ay sa gitna ng magkakasunod na pambubuntot, pambabangga at pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Sa gitna ng misa na isinagawa sa laot ng ating nito koalisyon nitong linggo kasabay ng Christmas convoy pa West Philippine Sea, hindi raw sila tinantanan ng dalawang barkong pandigma ng China Navy na tila nagmamatsyag daw sa galaw ng MV Kapitan Oka kung saan sakay ang media. Kasama ang nasa 30 pang maliliit na bangkang sibilyan. Napansin na raw yan ng media 30 minuto pa bago magsimula ang misa. Na-identify ang barko ng Chinese destroyer Changsha 173 na 5 nautical miles lang ang layo sa convoy ng Pilipinas. Matapos nito ay nagdesisyon ang kapitan ng MV Kapitan Felix Oka at atin nito koalisyon na bumalik na lang sa Palawan. Yan ay matapos mabalitaan ang nangyaring pambabangga at pagbomba ng water cannon sa resupply boat ng BFAR. Kasabay niyan ang pagkakasapol sa video ng pagbuntot ng isa pang Chinese Navy destroyer sa BRP Cabra at BRP Jose Rizal ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sa tansya ng PCG, nasa 5 nautical miles na lang ang layo ng Chinese Navy ship nung mga oras na yan. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng paninindak ng China, mungkahin ni Senador Robin Padilla bakit hindi mga amphibian aircraft o eroplanong may kakayahang maglanding sa tubig na lang ang magsagawa ng resupply missions sa West Philippine Sea. Makakatulong po ang MPAA sa mas mabilis na pagsasagawa ng supply mission na hindi mangangailangan po ng escort at hindi mabibinbin sakaling may mga humarang sa ating mga watercrafts. Sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea, dumaong naman sa Manila Port ang anti-submarine warfare vessel ng India na INS Kadmat. Nakadisenyo ito para protektahan ang barko mula sa enemy submarine attacks gamit ang anti-aircraft guns, torpedoes at rocket launchers. Meron din daw itong underwater sensors. We've been having Indian Navy ships visit the Philippines regularly because it's important that we walk the talk when it comes to engagement between our navies. We should have our Navy ships engage with each other, have training exchanges, operational exchanges. We're going to have a passage exercise. Nasa plano raw talaga ng India na makipagkasundo sa Pilipinas sa maritime security engagement, kalusugan at agrikultura. Pwede rin naman daw nakasama dyan ang joint patrol sa West Philippine Sea. Mobile journalist Francis Orso, hatid ang muka ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.